Alam niyo mga kababayan, ako ay matutulog na sana. Kaso, naalala ko na ito palang topic na ito, kailangan kong magpahayag ng aking reaksyon. Kasi mainit po itong pinag-uusapan sa ngayon. Alin ito? Ito po yung tungkol sa napapabalita na secret deal ni dating Pangulong Duterte with China, na tila baga mayroon siyang naipangako na something na hindi katanggap-tanggap para sa mga mamamayang Pilipino. Ito po yung tungkol dyan sa gulo sa West Philippine Sea. Napaghahalata po, di ba? Nahahalata natin na kahit anong gawin, anong pangyayari dyan sa West Philippine Sea, na mga pang-aaway, pangbubuli, pananakit, panghaharas ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea, laban sa ating mga tauhan dyan, mga mangingisda, mga Coast Guard, Navy. Wala po tayong naririnig na any comment from the Duterte camp. Kahit na si BP Sara na, kumbaga kailangan nating marinig ang kanyang punto de vista, reaksyon, komento sa mga nangyayari. And especially, itong si dating Pangulong Duterte. Yamang mahilig itong mangialam sa ngayon. Diba? Kahit wala na sa posisyon, parang nandyan pa rin yung kanyang kauhawan sa kapangyarihan, uhaw sa kapangyarihan ng isang Pangulo, na sa pakikialam niya, sa pag-iingay niya, he is still feeling Pangulo. Feeling Pangulo. Nakikialam sa mga polisiya, sa mga ginagawa ng bagong Pangulo natin. Pero, yung tungkol dyan sa issue ng Pilipinas against China, wala tayong naririnig. Samantalang grabe na po ang mga nangyayari. Well, mga kababayan, hindi po kasi nakapagtataka kasi even during his time, nung siya pa yung Pangulo, di ba? Hindi, marami pong mga pangyayari dyan sa West Philippine Sea na mga pang-aatake, mga panghaharas sa ating mga kapwa Pilipino dyan. Minsan nga hindi nababalita Hindi nababalita. Nagiging, news blackout. Dahil siguro, may pumipigil. But then, salamat na lang, mayroong mga news outlets, mga news agencies, na medyo matapang na kontrahin labanan yung gobyerno. Mga kababayan, even nung panahon na siya yung mas grabe, nung panahon na siya ang Pangulo, di ba mas kinakampihan pa niya yung China? Kahit na yung mga mangingisda natin na binangga, inagawa ng mga huling isda, wala lang sa kanya. Di ba yung mga mga pangyayari noon na yung mga mangingisda na binangga ng Chinese ship doon sa Recto Bank, na nahulog sa dagat yung kanilang mga pinaghirapang mga hinuling isda for how many days? Tapos binangga sila. Nanganib yung buhay ng mga mangingisda, mga kababayan. Pero anong ginawa ni Duterte? Parang sinisi pa yung mga mangingisda, kinampihan pa yung China. Pagkatapos, nung una, siyempre galit na galit yung mga mangingisda at yung statement nila, talagang binangga sila nung barko ng China. Yun ang sinasabi nila doon sa press.
Pero nung dumating yung pagkakataon na pinuntahan sila ni Manny Piñol, inutusan siyempre ni Digong. Si Manny Piñol kasi, he was the Secretary of Agriculture that time. So, pinuntahan yung mga mangingisda dyan sa Zambales, kinausap ng ilang minuto, closed door meeting. Pagkatapos nun, nung in-interview yung mga mangingisda, iba na yung mga sinabi. Iba na. At pagkatapos sila pa yung nag-sorry. Sila pa yung nag-sorry kay Duterte. Para sa ano yung pagsusorry? At bakit nag-sorry? Bakit magsusorry yung mga mangingisda na sila na nga ang binangga, sila yung nanganib yung buhay, sila na yung nawala ng mga huling isda, pinaghirapan nila ng ilang araw, sila pa yung magsusorry? Sa presidente? Anong kabalbalan yun, mga kababayan? Bakit galit? Bakit magtataka ka, mga kababayan? Kasi, bakit ganun ang reaksyon ng sarili nating Pangulo? Sariling Pangulo na siya dapat ang magliligtas, magtatanggol sa sarili niyang mga mamamayan kapag ang mga ito ay inaapi ng ibang lahi. Diba? Bakit ganun na lang? Tapos yung pagbangga na yun, na muntik ng mapahamak yung mga mangingisda, tinawag lang ni Duterte ng maritime incident. Simple maritime incident. Intended or not. Imagine, intended or not, kay aksidente pala or intended, okay lang. It's just a simple maritime incident. Saan ka makakita ng presidente na ganun? Kung hindi ba naman talaga pala may tinatagong katrayduran. Alam niyo, yung panahon ni Duterte, maraming mga government officials ang traidor. Bakit? Kasi karamihan doon, mga kaalyado ni Duterte. Kitinan mo, during that time, ng mga incidents na yan, sino ba yung sumasakit ang lalamunan ko? Pasensya na po. Sino ba yung Secretary of Foreign Affairs? Di ba si Cayetano? Tao ni Duterte. Ngayon, sinasabi niya, wala daw secret deals. Pero, nung nakaraang itong huling insidente dyan sa West Philippine Sea, kung saan sadyang binangga na naman ng Chinese Coast Guard yung sasakyan natin. Tapos nitong nagkakainitan, biglang sinabi ng China na mayroon silang secret deal with Duterte. Pero ang hindi natin masigurado, mga kababayan, kasi itong China po, 'di ba, mayroon silang ugali na nagtatahi ng kasinungalingan. Mahilig silang gumawa ng mga statements na kasinungalingan. Kung gaya na nga lang ng mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, na mga barko natin ang binubundol, hinaharangan, tayo yung hinaharas, pero binabaliktad nila. Pilipino daw ang nambubuli. Aba, mga kababayan, alam nyo, ito yung sinasabi ng China sa foreign press.
Na kesyo, kasalanan daw ng Pilipino, Pilipino daw ang nambubuli. Wow! Are you not happy with that? Aba, bigatin pala tayo mga kababayan. Kasi tayong maliit na Pilipino na kumbaga sino ba tayo sa paningin ng iba? Sa paningin ng ibang lahi, di ba? Mahirap mang tanggapin, pero ang tingin talaga nila sa atin maliit, mababa. Pero ito, pinagbibintangan tayo ng China na binubuli sila. Ala, ang galing naman, di ba? Kaya nating bulihin ng China? Kaya nating mambuli ng isang superpower? Ang galing naman talaga ng Pilipino, di ba? Ganyan ang China. Pareho sila ng mga Duterte. Mahilig magtahi. Mga mananahi ang mga ito Sastre. Mananahi ng mga istoryang kabaligtaran. Yung bang sarili nilang gawa, ibinibintang sa kabila. Di ba gawain din ito ni Duterte? Yung pagbintangan niya sa PBBM na bangag, adik. Yun pala siya. Siya pala yung adik sa fentanyl. Siya yung bangag. Tingnan mo, pag nag-speech siya sa mga rally, tingnan nyo nga itsura niya. Di ba parang naturukan? Sabihin niya na galit siya sa droga. Yung pala siya yung drug lord. Lahat ng mga namumutawi sa kanyang bibig ay pawang kabaligtaran. Same with China. Yun daw, mayroon daw silang secret deal na hindi pa nililinaw kung ano. Kaya pala mga kababayan, sobrang malakas ang loob ng mga Chinese na ito sa mga ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Yun pala kasi, meron pa silang lihim na kasunduan. Kaya pala, kahit na binabangga-bangga na tayo ng China, ang barko natin, tahimik lang ang mga Duterte. Kasi nga pala, at kaya pala, masyadong halatang-halata na depress ang itsura nito ni Duterte dahil pinipressure na siya ng China na kailangang tuparin na yung naging deal. Big deal. Sabi ng iba, baka daw hindi ito totoo. Dahil alam naman nga natin na ang ugali ng China ay isang mananahi. Ang propesyon na ito ay mananahi. Pero what if totoo? Na hindi rin naman malayo sa katotohanan. Dahil nga sa mga sariling actions dito ni Duterte, noon at ngayon. Noong Pangulo pa siya at ngayon. Diba kaya minsan sabi nitong China kay PBBM, go back to the right track. And what is the right track, China? Ano yun? Go back to the right track daw. Yung sinasabi ninyo, China, na right track para sa inyo, baka para sa amin wrong track. Yun ang siguro mga kababayan, yun ang ibig nilang sabihin na pinapatahak nila kay PBBM ay yung naipangako nitong Duterte sa kanila na huwag kayong mag-alala, hawak ko sa liig yan. Susunod yan. Weak yan bangag yan Ako bahala. Siguro ganun.
Akala niya kasi weak itong si PBBM. Ngayon, nagmamatigas. Dahil sa totoong right track para sa Pilipinas. Kaya ngayon, ewan lang ngayon, siguro dahil hindi nila ma-pressure, hindi na kayang, anong kwan doon? Walang magawa si Duterte na dalhin sa right track for them, itong Pangulo natin. So siguro pinipressure siya. At ngayon, dahil nakikita nila na mukhang hindi matutupad yung pinag-usapan, kaya unti-unti na ngayon binubulgar ng China itong tungkol sa secret deal. Di ba? Itong si Duterte, ang sakit sa bangs. Di ba, mga kababayan? Kaya itong medyo subaybayan po natin itong secret deal na ito na tinatawag. Mukhang ibinenta na talaga yung Pilipinas, no? Ibinenta yung Pilipinas sa China. Ilang beses na tayong ibinibenta, no, ang Pilipinas. Di ba noong araw, ibinenta rin ng Spain ang Pilipinas sa Amerika for $20 million only. 20 million dollars ngayon, mayroon yan si Manny Pacquiao. Bueno, nung panahong yun, 100 years ago na ba? Yeah, more than 100 years ago already. $20 million, siguro ko, sa panahon ngayon, baka 20 billion or 20 trillion. Biro mo, yun ang halaga ng Pilipinas noong araw. $20 million back in 1899. Pero ngayon, itong pagbibenta ni Duterte sa China, magkano kaya, no? Abangan po natin yan, mga kababayan, itong tungkol dito sa secret deal na ito, kung saan ito hahantong. Baka naman po ang China nagmamadali na kailangan makuha na nila yung naging usapan, yung resulta ng kanilang deal. Dahil alam ni China na itong si Duterte ay baka hatakin na ng ICC. Paano kung makuha na ng ICC itong si Duterte? Di mas lalong hindi na nila, di ba? Hindi na mahahabol yung kung ano man ang pinag-usapan nila. Kaya palagay ko yan ang ginagawa nilang pagmamadali sa ngayon. Ay, mga kababayan, sa totoo lang, napakabigat ng problema ngayon ni Tatay Digong. Di ba? Ang bigat nun. Biruin mo, may pinoproblema ka ng ICC. Tapos ito pang issue sa China. Ang bigat. Talagang siguro kung mayroon siya sakit sa puso, baka anyway, hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Bahala na kayo magtuloy sa ating kwento. Dugtungan nyo. Thank you for watching, and I'll see you in my next vlog.